Ang makina ng itim na Mercedes ay halos walang imik habang tinatahak nito ang baku-bakong daan papasok sa probinsya, isang halimaw na bakal sa gitna ng luntiang paraiso. Para kay Enrique, bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Manila ay parang pagtakas mula sa isang nagbabagang impyerno. Hindi ito bakasyon. Ito ay isang desperadong paghahanap ng lugar kung saan siya maaaring bumagsak nang walang nakakakita. Ang mga salita ng doktor ay umuulit pa rin sa kanyang isipan, isang nakakabinging ugong na mas malakas pa sa radyo ng sasakyan. Isang milagro na nabuhay ka, Enrique. Ang stroke na yon, dapat ay kinuha ka na. Isang milagro. Napangisi si Enrique ng may pait. Anong klaseng milagro ang mag-iiwan sa'yo na tila isang basag na salamin? 50 taong gulang pa lang siya, ang hari ng real estate sa Maynila. 1 taong kayang magpatayo o magpabagsak ng mga gusali sa isang pirma lang. Ngayon, ang kanang kamay niya ay may bahagyang panginginig na hindi niya makontrol at ang paghinga niya ay nagiging mabigat sa kaunting pagod. Ang mansyon sa probinsya ay hindi isang pagpipilian para sa kapayapaan. Ito ay ang huling kanlungan. Isang lugar na kinamumuhian niya, isang lugar na 20 taon na niyang hindi binabalikan. Ang bahay kung saan siya lumaki puno ng mga alaala ng isang inang laging may sakit at isang amang mas malamig pa sa marmol na sahig. Ito ang perpektong lugar para magtago at magpagaling, isang puntod na puno ng mga multo ng nakaraan. Nang sa wakas ay natanaw niya ang tarangkahan, napakunot ang kanyang noo. Nawala ang kinakalawang na bakal at gumagapang na baging na inaasahan niya. Sa halip, ang tarangkahang kahoy ay bagong pinta ng matingkad na asul, isang kulay na kailanman ay hindi niya pipiliin. Pinatay niya ang makina at bumaba ng sasakyan. Ang hangin ay sariwa, amoy lupa at damo, isang matinding kaibahan sa usok ng syudad. Ngunit hindi ang hangin ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang hardin na dapat ay isang gubat ng matataas na talahib ay maayos na natabasan. May mga tanim na gumamela at santan sa gilid, mga bulaklak na matagal nang nalanta sa kanyang alaala. Ang mga bintanang kapis na dapat ay basag at puno ng alikabok ay malinis at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Isang nakakainis na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. May tao rito. Itinulak niya ang tarangkahan. Hindi ito umingit. May naglagay ng langis. Habang naglalakad siya sa batong landas, narinig niya ito, isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na ito. Isang tunog na kasing dayo ng kanyang Mercedes sa bukirin. Tawanan ng isang bata. Ang puso ni Enrique ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang mapanganib na ritmo na ipinagbawal ng kanyang doktor. Huminga siya ng malalim, binibilang hanggang 3, pero ang galit ay mas mabilis na umakyat kaysa sa kanyang pagpapakalma. Ang pinto sa harap ay bahagyang bukas. Walang katok-katok, itinulak niya ito ng malakas. Ang sala ay maliwanag at malinis. Isang maliit na babae, mga 6 na taong gulang, ay tumatakbo-takbo. Hawak ang isang manikang gawa sa basahan. Isang paslit na lalaki, marahil 2 taong gulang, ay gumagapang sa isang banig na hindi niya kailanman nakita. At sa kanyang sofa, sa kanyang lumang sofa, ay isang babae, mga nasa huling bahagi ng 30, na tinitiklop ang mga damit mula sa isang basket. Nang itaas ng babae ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Tumayo siya na siyang naging dahilan ng pagkahulog ng basket. Kumalat ang mga damit sa sahig. "Sino ka?" Ang boses ni Enrique ay dumagundong sa katahimikan, malamig at matalas na parang yelo. "Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?" Ang babae, si Melissa, ay namutla. Ang mga bata ay tumigil sa paglalaro. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nagagalit na estranghero. Ako po." Pasensya na po." Nanginginig ang kanyang boses.
Kaya ko pong ipaliwanag. Ipaliwanag. Humakbang si Enrique. Papasok ang panginginig sa kanyang kamay ay napalitan ng paninigas ng galit. Ipaliwanag kung bakit kayo nakatira sa bahay ko na parang mga daga. Ang maliit na babae ay tumakbo at nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina. Ang paslit na lalaki ay nagsimulang umiyak, ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga karayom sa pandinig ni Enrique. Pakiusap, Ginoo, sabi ni Melissa habang marahan niyang itinutulak palikod ang anak na babae. Wala po kaming ibang mapuntahan. Akala ko po abandonado na ito. Nag-isip ka na pwede mo na lang angkinin. Ang presyon sa ulo ni Enrique ay tumitindi. Ito ay pagpasok sa pribadong pag-aari. Tatawag ako ng Huwag po. Ang mga mata ni Melissa ay napuno ng luha. Pakiusap. Bigyan niyo lang po kami ng ilang araw. Ilang araw lang po para makahanap ng malilipatan. Namatay po ang asawa ko, nawalan ako ng trabaho. Pinalayas po kami. Ang bawat salita ay nagmamadali, puno ng desperasyon na lalo lang nagpainit ng ulo ni Enrique. Hindi siya naaawa. Galit siya. Galit siya sa kahinaan nila, sa panghihimasok nila sa kanyang miserableng mundo. Hindi ko problema yan. Mariin niyang sabi. Lumapit siya, ang kanyang anyo ay nagbabanta. Umalis kayo. Ngayon din. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ituro ang pinto. Ngunit sa kanyang paggalaw napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang sulok malapit sa bintana ay nakatayo ang lumang tumba-tumba ng kanyang ina. Ang kahoy nito ay makintab na tila inalagaan at may isang maliit na unan na nakalagay dito. Isang sagradong relikya mula sa kanyang masakit na nakaraan na ngayon ay ginagamit na parang isang ordinaryong muebles. Isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang sakit. Ito ay tila isang bakal na kamay na pumipiga sa kanyang puso, ninanakawan siya ng hangin. Ginoo. Ayos lang po ba kayo? Narinig niya ang boses ni Melissa, ngunit ito ay tila nanggagaling sa malayo. Humakbang si Enrique palapit sa babae, ang intensyon niya ay kaladkarin ito palabas pati na ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa man niya maabot si Melissa, isa pang mas matinding kirot ang tumama sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Ang mga kulay sa silid ay naghalo-halo. Humawak siya sa likod ng sofa para sa suporta, ngunit ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Tutulong! Ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Ang galit sa mukha ni Melissa ay napalitan ng purong takot. Hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa lalaking nasa harapan niya. Diyos ko po! Sigaw niya. Mabilis niyang binuhat ang kanyang umiiyak na anak na lalaki at inilagay sa tabi ng kanyang kapatid na babae. Aya, wag kang aalis dyan! Lumapit siya kay Enrique, ang kanyang mga kamay ay nakaunat, ngunit hindi sigurado kung ano ang gagawin. Anong nangyayari sa inyo? Anong kailangan nyo? Sinubukan ni Enrique na magsalita, na sabihin sa kanya na kunin ang kanyang gamot sa kotse, ngunit ang tanging lumabas ay isang ungol. Ang sahig ay tila gumagalaw, papalapit sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na makayanan. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig na kahoy. Ang tunog ay malakas sa kanyang tainga. Ang huling lakas niya ay nawala. Habang bumabagsak ang kanyang katawan, naramdaman niya ang mga braso ni Melissa na sumalo sa kanya, pinipigilan ang kanyang ulo na tumama sa sahig. At bago pa man lamunin ng dilim ang kanyang malay, ang huli niyang nakita ay ang takot na mukha ng babaeng sumakop sa kanyang tahanan. Ang mananakop na ngayon ay sumisigaw ng tulong para sa kanya. Ang unang gumising kay Enrique ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang amoy. Isang pamilyar ngunit matagal nang nakalimutang halimuyak,
Ang pinakuluang dahon ng bayabas isang gamot pantahanan na madalas ihanda ng kanyang ina para sa kanyang mga sugat noong bata pa siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay gawa sa lumang kahoy, may mga sapot ng gagamba sa sulok na hindi naabot ng walis. Nasa luma niyang kwarto siya sa kama kung saan siya natutulog tuwing may lagnat siya. Ang hangin ay amoy lumang aparador at alikabok. Isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Lumingon siya at ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis. Si Melissa ay nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, hawak ang isang maliit na palanggana ng tubig. Sa mukha nito ay bakas ang pagod at pag-aalala. Nang makita niyang gising na si Enrique, bahagya siyang napaatras na parang isang hayop na handang tumakbo anumang oras. "Gising na po kayo," mahina niyang sabi. Sinubukan ni Enrique na bumangon, ngunit isang matinding pagod ang pumigil sa kanya. Ang kanyang katawan ay parang pag-aari ng iba. "Anong ginawa mo sa akin?" Ang kanyang boses ay paos at puno ng hinala. Wala po'n mabilis na sagot ni Melissa. "Nawalan po kayo ng malay kagabi. Tinulungan ko lang po kayong mahiga dito. Nagpakulo po ako ng dahon ng bayabas. Sabi po ng lola ko, nakakatulong daw po yon sa pagpapakalma ng dibdib." Tiningnan siya ni Enrique ng masama. Isang manggagamot sa bukid na sumakop sa kanyang bahay. Isang katawa-tawang sitwasyon. "Hindi ko kailangan ng tulong mo," sabi niya, kahit na ang bawat salita ay parang may bigat. "Ang kailangan ko ay umalis kayo sa pamamahay ko." Yumuko si Melissa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa palanggana. "Ginoo, alam ko po. Pero pakiusap, bigyan niyo lang po kami ng kaunting panahon. Kahit ilang araw lang po." Ang desperasyon sa kanyang boses ay dapat sanang nagdulot ng awa, ngunit para kay Enrique ito ay ingay lamang. Ngunit alam niya ang katotohanan. Masyado siyang mahina para itaboy sila. Masyado siyang mahina para makipagtalo. Kung tatawag siya ng pulis, ito ay magdudulot ng kaguluhan, investigasyon, eksaktong uri ng stress na ipinagbawal ng doktor. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideya na kasing talim at kasing lamig ng kanyang pagkatao. Kung hindi niya sila mapapaalis sa pamamagitan ng lakas, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa ibang paraan. "Sige," sabi niya. Napatingin sa kanya si Melissa, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-asa. "Bibigyan kita ng 10 araw. Talaga po." "Maraming salamat po, Ginoo." Pero putol niya, at ang pag-asa sa mukha ni Melissa ay dahan-dahang naglaho. "May kondisyon. Habang naririto kayo sa loob ng 10 araw, magsisilbi ka sa akin. Ikaw ang magluluto. Ikaw ang maglilinis. Ikaw ang gagawa ng lahat ng iuutos ko. Isa kang utusan sa sarili mong pinasok na bahay. At pagkatapos ng 10 araw, aalis kayo ng walang tanong-tanong. Naiintindihan mo? Ang bawat salita ay isang sampal." Nakita ni Enrique ang pagbabago sa mukha ni Melissa, mula sa pasasalamat naging gulat, at sa huli ay isang tahimik na pagtanggap sa kahihiyan. Tumigas ang kanyang panga, ngunit nang tumingin siya sa may pintuan kung saan sumisilip ang dalawa niyang anak, alam ni Enrique na wala itong pagpipilian. "Opo," halos pabulong niyang sagot. "Para po sa mga anak ko gagawin ko." "Mabuti," sabi ni Enrique, at ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang hari na nagbigay ng kanyang malupit na utos. Kinahapunan, habang pilit na nakaupo si Enrique sa tumba-tumba sa sala, isang matandang lalaki na may salakot ang pumasok sa bahay ng walang katok. Maputi na ang buhok nito at kulubot na ang balat, ngunit malakas pa rin ang tindig. "Melissa, iha, dala ko na yung mga itlog na." Napahinto ang matanda nang makita si Enrique. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Diyos ko, Enrique, iho, ikaw na ba yan?" Napatingin si Enrique sa matanda. "Mang Andres." "Ako nga."
Lumapit ang matanda na may malawak na ngiti. Abay kay tagal mong nawala. Ang buong baryo ay akala'y kinalimutan mo na itong lugar. Tumingin si Mang Andres kay Melissa na nakatayo sa gilid. Kaya pala laging abala itong si Melissa sa paglilinis. Sabi niya'y darating na raw ang may-ari. Mabuti naman at kumuha ka ng mag-aalaga sa bahay iho. At napakabait pa ng batang ito. Tingnan mo parang nabuhay muli ang bahay na ito dahil sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tiningnan ni Enrique si Melissa na namumula at hindi alam kung saan titingin. Isang utusan, hindi tagapag-alaga. Isang mananakop, hindi tagapagbigay buhay. Ngunit hindi niya itinama si Mang Andres. Masyado itong nakakapagod. Nagpapahinga lang ako, Mang Andres. Maikli niyang sabi. Mabuti naman. Sige, iiwan ko na itong mga itlog. Sabi ng matanda, ipinatong ang isang basket sa mesa. Melissa, kung may kailangan itong si Enrique, tawagin mo lang ako. Alam mo namang parang tunay na anak na ang turing ko sa ina niyan. Nang makaalis si Mang Andres, ang tensyon sa sala ay mas lalo pang tumindi. Hating gabi na nang tumunog ang telepono ni Enrique. Ang kanyang doktor. Enrique, kamusta ang unang araw mo dyan? Tanong ng boses sa kabilang linya. Maayos naman. Pagsisinungaling niya. Walang stress. Tandaan mo ang sinabi ko. Ang puso mo ay parang isang baso na may lamat. Anumang matinding stress, Enrique, pwede mong ikamatay. Habang nagsasalita ang doktor, napatingin si Enrique sa bintana. Sa liwanag ng buwan nakita niya si Melissa sa hardin. Dinidiligan ang mga halaman. Ang kanyang mga galaw ay mahinahon at tahimik. Sa loob ng bahay naririnig niya ang mahinang paghinga ng dalawang bata na natutulog. Sila ang stress, sila ang panganib, sila ang lamad sa kanyang baso. Nang matapos ang tawag, bumalik si Enrique sa kanyang silid, ngunit hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng bahay na dati niyang kilala ay napalitan na ng mga bagong tunog, ang kaluskos ng mga paa ni Melissa, habang tinitiyak na mahimbing ang tulog ng mga anak, ang mahinang pag-ubo ng batang lalaki, ang paminsan-minsang pag-ikot ng manikang hawak ng batang babae. Mga tunog ng buhay, mga tunog na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. At sa gitna ng gabi, habang nakikinig siya sa mga tunog na yon, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Victor, huwag. Ito ay boses ni Melissa nagmumula sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Hindi ito isang simpleng sigaw. Ito ay isang sigaw ng purong takot. Isang sigaw mula sa isang masamang panaginip. Napabangon si Enrique. Ang kanyang unang reaksyon ay inis. Ngunit habang tumatahimik muli, ang bahay, napalitan ito ng hinala. Ang takot sa boses na yon ay masyadong totoo. Sino si Victor? Tumingin siya sa dilim at sa unang pagkakataon, naisip niya na ang babaeng ito ay hindi lang isang simpleng byuda na walang mapuntahan. Mayroon siyang mga lihim, mayroon siyang mga multo na humahabol sa kanya. At ngayon, ang mga multong iyon ay nasa loob na rin ng kanyang bahay. Sinubukan ni Enrique na ipagpatuloy ang kanyang buhay Manila sa loob ng lumang bahay sa probinsya. Sa ikalawang araw, inilabas niya ang kanyang laptop sa mesang kawayan sa sala. Ang kanyang telepono ay nakakabit sa isang power bank. Determinado siyang patunayan sa kanyang sarili, sa kanyang doktor sa buong mundo, na ang isang maliit na stroke ay hindi sapat para pabagsakin ang isang tulad niya. Ngunit ang pagtatrabaho ay naging imposible. Paano siya makakapag-focus sa mga spreadsheet at mga email kung ang hangin ay puno ng amoy ng sinaing na kanin at ginigisang bawang? Paano niya pag-aaralan ang mga blueprint kung ang kanyang pandinig ay binubulabog ng masayang hagik-gikan ni Aya habang hinahabol nito ang isang paru-paro sa hardin? Shhh! Sigaw niya mula sa bintana. Hindi ba kayo pwedeng mag-ingay sa ibang lugar? Nakita niya si Melissa na mabilis na lumapit sa anak, marahang hinawakan ang balikat nito at may ibinulong. Tumigil sa pagtawa ang bata at umupo na lang sa damuhan
Malungkot na pinagmamasdan ang mga bulaklak. Isang matalas na kirot ng konsensya ang naramdaman ni Enrique, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kasama sa kasunduan ng kapayapaan. Karapatan niya ito. Sa kabila ng kanyang pagkayamot, hindi niya maiwasang mapanood si Melissa. Ang bawat galaw nito ay may layunin. Mula sa paglalaban ng damit sa lumang batya, pagpapakain sa mga anak, nang may walang katapusang pasensya, hanggang sa pag-aalis ng mga damo sa paligid ng mga tanim na gulay, na tila ba ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. May dignidad sa kanyang kahirapan, isang katatagan na hindi inaasahan ni Enrique. At mayroon ding kalungkutan. Nakikita niya ito sa mga sandaling akala nito ay walang nakatingin, isang malayong tingin, habang nagtutupi ng damit, isang mabilis na pagpunas ng luha, habang naghihiwa ng sibuyas. Sino si Victor ang tanong ay bumabalik sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang hapon, habang naghahanap ng lumang dokumento sa aparador ng kanyang ama, napadpad si Enrique sa isang maliit na baul na gawa sa Nara. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang mga gamit ng kanyang ina, isang lumang rosaryo, ilang sulat na sulat kamay, at isang album ng mga kupas na litrato. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, isang masayang bersyon ng kanyang ina na hindi niya halos maalala, isang pamilyar na pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang lugar na ito. Ang bahay ay hindi lamang kahoy at bato. Ito ay isang monumento ng kanyang mga kabiguan. Ang mga panahong abala siya sa pagpapayaman sa syudad, habang ang kanyang ina ay unti-unting nilalamo ng sakit dito. Ang isang bahay ay kailangan ng bulaklak para makahinga. Narinig niya ang boses ni Melissa mula sa sala. Napatayo siya at lumabas ng silid. Nakita niya si Melissa na naglalagay ng isang bungkos ng sariwang pinitas na gumamela sa isang lumang bote sa ibabaw ng mesa. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Enrique. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. "Sinasayang mo ang mga bulaklak. Malalanta lang yan dyan." Humarap sa kanya si Melissa, hindi natatakot, ngunit may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. "Pero, nagbibigay po ito ng kulay sa bahay. Ang isang bahay po ay kailangan ng bulaklak para makahinga." Tumigil ang mundo ni Enrique. Ang eksaktong mga salitang yon, ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang ina habang inaayos nito ang mga bulaklak na pinitas mula sa hardin. Napatingin siya kay Melissa at sa isang saglit hindi na isang estranghero ang kanyang nakita, kundi isang multo mula sa kanyang nakaraan. Nag-init ang kanyang mga mata. Tumalikod siya ng walang sinasabi at mabilis na pumasok pabalik sa silid. Isinarado ang pinto ng malakas. Hindi niya naintindihan ang sarili. Ang babaeng ito ay sumisira sa kanyang kapayapaan. Nagbubukas ng mga sugat na matagal na niyang ibinaon. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang may buhay sa loob ng mga pader na ito, isang buhay na lampas sa kanya. Kinagabihan, habang nakatayo si Enrique sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ng kadiliman sa labas, may natanaw siyang isang anino na gumalaw malapit sa tarangkahan. Hindi ito hayop. Masyadong mataas, masyadong sinadya ang kilos. Kinabahan siya. Pinasadahan niya ng tingin ang sala. Si Melissa ay nagpapatulog na sa mga bata sa maliit na silid. Walang kamalay-malay. Mabilis at tahimik na lumabas si Enrique sa pintong likuran. Dumadaan sa gilid ng bahay kung saan hindi siya makikita. Maingat siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang puso niya ay tumitibok sa isang ritmo ng panganib. Mula sa kanyang pinagtataguan, mas malinaw niyang nakita ang lalaki. Nakasuot ito ng madilim na jacket na may hood, at kahit sa dilim kitang-kita ang paninigarilyo nito habang pinagmamasdan ang bahay. Ang bawat pagbuga ng usok ay tila isang pagbabanta. Nakatayo lang ito roon, nagmamasid na parang isang lobo na nag-aabang sa kanyang biktima. Hindi ito ordinaryong magnanakaw.
Ang mga magnanakaw ay kumikilos. Ang lalaking ito ay naghihintay. Naramdaman ni Enrique ang panlalamig sa kanyang batok. Bigla niyang naalala ang sigaw ni Melissa mula sa panaginip nito, Victor. Ang lalaki ay tumayo roon ng halos 10 minuto na para kay Enrique ay isang kawalang hanggan. Pagkatapos na para bang kontento na sa kanyang nakita, itinapon nito ang upos ng sigarilyo, inapakan ito, at tahimik na naglakad palayo sa kalsada, nawawala sa kadiliman. Bumalik si Enrique sa loob, tinitiyak na nakalak ang lahat ng pinto at bintana. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino ang lalaking iyon? Ano ang gusto niya? At bakit ang pakiramdam niya ay hindi na lang ito tungkol sa isang pamilyang sumakop sa kanyang bahay? Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa kanyang silid. Kumuha siya ng isang kumot at nahiga sa lumang sofa sa sala. Hindi para maging komportable, kundi para magbantay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Enrique ang isang bagay na higit pa sa galit o pagkayamot. Naramdaman niya ang isang responsibilidad, hindi para sa bahay na gawa sa bato at kahoy, kundi para sa mga taong nasa loob nito. Ang mga estrangherong nagdala ng amoy ng sinaing tunog ng tawanan, at ngayon, isang anino ng panganib sa kanyang pintuan. Kinabukasan ng sinag ng araw ay tila mas mapanlinlang kaysa dati. Ang huni ng mga ibon ay parang isang babala. Si Enrique ay nagising sa sofa. Ang kanyang likod ay masakit at ang kanyang isipan ay kasing gusot ng kumot na kanyang ginamit. Nadatnan niya si Melissa sa kusina, naghahanda ng almusal. Gumalaw ito nang may karaniwang kahusayan, ngunit may bagong tensyon sa kanyang mga balikat. Tila ba naramdaman niya ang anino ng nakaraang gabi kahit sa kanyang pagtulog. May problema ba? Tanong ni Enrique. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. Nagulat si Melissa. Wala po. Bakit po? Kagabi, simula niya tinititigan ito ng diretso sa mata. May nakita akong lalaki sa labas, nakatayo malapit sa tarangkahan, nagmamasid. Nakita ni Enrique ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Melissa. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Ang hawak niyang sandok ay bahagyang nanginig. Ngunit mabilis niya itong itinago. Baka po isa lang sa mga magsasaka na pauwi na. Sabi niya umiiwas ng tingin. Madalas po may dumadaan dito. Hating gabi na, Melissa, giit ni Enrique. At hindi siya dumadaan. Nakatayo siya. Nakatingin dito. Baka po nagkakamali lang kayo ng tingin. Pilit niyang sabi ang kanyang boses ay mas mataas ng bahagya. Ang kanyang pagsisinungaling ay kasing linaw ng salamin. Alam ni Enrique na nagsisinungaling ito. At ang mas nakakainis ay alam niyang ginagawa nito iyon dahil sa takot. Hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sa ngayon, ang almusal ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Kahit si Aya na karaniwang masigla ay tahimik lang na kumakain, tila nararamdaman ng tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Pagkatapos ng almusal, habang nagliligpit si Melissa ng pinagkainan, naglalaro si Leo sa sahig. Ang paslit ay sinusubukang abutin ng isang sinag ng araw na tumatama sa kahoy na sahig. Sa kanyang pag-abot, nawalan ito ng balanse at bumagsak ang ulo nito ay bahagyang tumama sa paa ng mesa. Hindi ito malakas ngunit sapat na para magdulot ng isang nakakagulat na tunog at isang malakas na iyak. Leo, sigaw ni Melissa na bitawan ang mga plato. Ngunit bago pa man siya makalapit isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, si Enrique na pinakamalapit sa bata ay kumilos ng hindi nag-iisip. Isang likas na kilos na nagmula sa isang lugar sa kanyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis siyang yumuko at binuhat ang umiiyak na bata. Shhh! Tahan na! Sabi niya ang kanyang boses ay hindi sanay sa pag-alo. Hinawakan niya ang bata nang may bahagyang pag-aalangan,
Tinatapik-tapik ang likod nito. Wala yan. Maliit na bukol lang yan para sa isang malaking batang tulad mo. Tumigil sa pag-iyak si Leo. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng pagtataka habang nakatingin sa mukha ng lalaking karaniwan ay nakasimangot. Si Melissa ay nakatayo lang doon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Dahan-dahang ibinaba ni Enrique ang bata na ngayon ay kalmado na. Nang tumayo siya, nagtama ang kanilang mga mata ni Melissa. Sa mga matang yun, nakita niya hindi lang pasasalamat, kundi isang bagong uri ng pagtingin, isang pagtingin na tila ba ngayon lang siya tunay na nakita. Naramdaman ni Enrique na namula ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas sa hardin. "Kailangan ko ng hangin," sabi niya, na para bang nagpapaliwanag sa sarili. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay nagkaroon ng unang lamat. Kinahapunan natagpuan ni Melissa si Enrique sa hardin, sinusubukang ayusin ang isang sirang bakod. Ang formalidad ay nawala na sa kanilang pag-uusap. "Tutulungan ko na po kayo," alok niya. Hindi tumanggi si Enrique. Nagtrabaho sila ng magkatabi, inaabot sa isa't isa ang mga martilyo at pako. Ang katahimikan ay hindi na mabigat kundi komportable. Nang matapos sila, umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang mga bata. "Salamat po kanina," basag ni Melissa sa katahimikan. Kay Leo, nagkibit balikat lang si Enrique. Wala yon. Sa sandaling iyon, si Aya ay lumapit kay Enrique, dala ang isang lumang aklat pambata na nahanap nito sa baul ng kanyang lola. Tito Beto," sabi ng bata na nahihirapang bigkasin ang kanyang pangalan. "Pwedeng basahin mo to, para sa akin to, Tito Beto." Napangiti ng bahagya si Enrique. Tiningnan niya si Melissa na tila nahihiya. "Hayaan mo na siya," sabi ni Enrique. Kinuha niya ang aklat. "Halika dito." Umupo si Aya sa tabi niya. Binuksan ni Enrique ang aklat at nagsimulang magbasa. Ang kanyang malalim na boses ay nagbabasa ng mga kwento tungkol sa mga hayop at diwata. Nahuli niya ang sarili na tinuturuan ng bata na bigkasin ang mga simpleng salita. Mangga. Masayang ulit ni Aya. Sa gitna ng payapang sandaling yun, ang init ng araw sa kanyang balat, ang bigat ng bata sa kanyang tabi, ang amoy ng damo, isang matinis na tunog, ang pumunit sa katahimikan, ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng bagay na kanyang tinakasan. Catherine. Nag-aalangan siyang sinagot ito. "Hello, Enrique darling." Ang boses ni Catherine ay kasing kinis ng seda, ngunit kasing talim ng bubog. Walang bakas ng pag-aalala, tanging inis. "Saan ka nagtatago? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. May deal tayong kailangang isara." "Nagpapahinga ako, Catherine," sabi ni Enrique, tumatayo at lumalayo ng bahagya. Isang matalas na tawa ang narinig niya. "Nagpapahinga." Ang Enrique na kilala ko ay hindi nagpapahinga. "Anong nangyayari sa'yo? Nagiging mahina ka na ba?" Naramdaman ni Enrique ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. "May sakit ako. Alam ko'n putol nito. Isang maliit na stroke. Naka-recover ka na. Tapos na ang drama. Bumalik ka na dito. Kailangan ka ng kumpanya." Tumingin si Enrique kay Melissa at Aya na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ang simple at payapang mundo nila ay 1,000 milya ang layo mula sa mundo ni Catherine. "Hindi pa ako babalik," mariin niyang sabi. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Catherine ay naging mas malamig, mas mapanganib. "Sige, kung ayaw mong bumalik, ako ang pupunta dyan. Mayroon akong mga paraan para malaman kung nasaan ka. Papunta na ako dyan, Enrique. Kailangan nating mag-usap." Bago pa man makasagot si Enrique, ibinaba na nito ang telepono. Nakatayo si Enrique sa hardin, hawak ang telepono na tila isang granada. Ang lamig ng banta ni Catherine
ay gumapang sa kanyang buong katawan, mas nakakatakot kaysa sa multo ni Victor sa dilim. Isang bagyo ang paparating, at alam niyang hindi ito isang bagyo ng hangin at ulan. Hindi kinailangan ni Enrique na maghintay ng matagal. Kinabukasan isang makinang na itim na SUV, mas malaki at mas mayabang kaysa sa kanyang Mercedes, ang humarurot sa daanan at marahas na huminto sa harap ng tarangkahan. Ang alikabok ay lumipad na, para bang ang lupa mismo ay yumuyuko sa bagong dating. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumabas ay isang sapatos na may takong nakasing talim ng patalim na bumaon sa lupa, na parang isang bandila ng pananakop. Sumunod ang babaeng nagmamay-ari nito, si Catherine. Nakasuot siya ng isang puting-puting corporate suit na walang ni isang gusot. Ang kanyang buhok ay tuwid na tuwid, ang kanyang kolorete ay matingkad na pula, at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking itim na salamin. Dala niya ang hangin ng Maynila amoy ng mamahaling pabango, kapangyarihan at walang pasensya. Si Enrique ay nakatayo sa beranda naghihintay. Si Melissa, na naramdaman ang pagbabago sa hangin, ay tahimik na lumabas mula sa kusina. Ang dalawang bata ay nakatago sa likod ng kanyang palda. "So ito pala ang tago mo," sabi ni Catherine, tinatanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang paligid ng may hindi maitagong pandidiri. Isang dampa sa gitna ng kawalan. "Napakadramatiko mo, Enrique." "Umalis ka, Catherine," mahinahon ngunit mariing sabi ni Enrique. Isang matalas na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Catherine. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matutulis na tunog sa batong landas. "Lumipad ako ng 1 oras at nag-drive ng 2 oras para lang marinig, yan hindi. Mag-uusap tayo." Ang kanyang tingin ay napunta kay Melissa at sa mga bata. Itinaas niya ang isang kilay. "At sino naman sila, ang bago mong mga alaga?" Naramdaman ni Enrique ang pamilyar na init ng galit. "Huwag mo silang idamay dito. O may kinalaman sila sa lahat ng ito, hindi ba?" Lumapit pa si Catherine. Binabaliwala si Melissa na parang isa itong kasangkapan. "Ito ba ang dahilan? Naglalaro ka ng bahay-bahayan. Ipinagpalit mo ang isang multibilyong pisong kumpanya para sa isang simpleng buhay sa bukid." Isang buhay? Pagtatama ni Enrique. Hindi lang negosyo. Tumawa si Catherine, isang tawang walang kagalakan. "Huwag kang magpatawa, Enrique. Ikaw at ako, pareho tayo. Ang dugo natin ay gawa sa porsyento at tubo. Huwag mong sabihin sa akin na ang isang maliit na atake sa puso ay nagbago na sayo." Lumapit siya kay Enrique, ang kanyang boses ay naging isang mapang-akit na bulong. "Ang mga investor ay nagtatanong, mayroon tayong deal sa Singapore na naghihintay sayo. Halika na, tapusin na natin ang bakasyong ito." Tumingin si Enrique kay Melissa. Nakita niya ang takot at kahihihihiyan sa mukha nito. Niyakap nito ang kanyang mga anak nang mas mahigpit, na parang sinusubukang protektahan sila mula sa matatalas na salita ni Catherine. "Tapos na ako diyan," sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay pinal. Ang nangiti ni Catherine ay nawala dahil sa kanya. Itinuro niya si Melissa gamit ang kanyang baba. Ang kanyang tingin ay puno ng paghahamak. Anong meron siya na wala? Ako isang pares ng nagmamakaawang mga mata at 2 pabigat sa leeg. "Tama na," sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. "Wala po kayong karapatan." "Karapatan?" Putol ni Catherine, tuluyan ng humarap kay Melissa. "Ako ang kanyang business partner. Ako ang kanyang fiancé. At sino ka, isang hamak na katulong na nakatira sa awa. Kaya manahimik ka kung ayaw mong mapalayas sa kung saang lupalop ka man nanggaling." "Catherine," ang boses ni Enrique ay dumagundong. Ngunit huli na ang lahat. Umiinit na ang ulo ni Catherine. Lumapit siya kay Melissa. Magkano ang kailangan mo para layuan mo siya at mawala sa buhay namin? Sabihin mo."
Kaya kong bilhin ang buong baryo na ito kung gugustuhin ko. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Sagot ni Melissa, tumutulo na ang mga luha, ngunit hindi yumuyuko. Ang sagot na yon ang tila nagpasabog sa huling kontrol ni Catherine. Ang ideya na ang isang nobody na tulad ni Melissa ay magtuturo sa kanya ng moralidad ay isang direktang insulto. May isang baso ng malamig na tubig sa maliit na mesa sa beranda. Walang sabi-sabi, kinuha ito ni Catherine. Kung ganoon, sabi niya ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Heto ang isang bagay na libre. At ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa mukha ni Melissa. Ang oras ay tila bumagal. Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ni Melissa dumadaloy sa kanyang damit. Ang mga bata ay humagulgol sa takot. Si Melissa ay nanigas sa kinatatayuan basang-basa, hindi lang sa tubig, kundi sa purong kahihiyan. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Enrique. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng babala ng doktor ay naglaho. Tama na. Isang malakas na sigaw puno ng galit na hindi pa naririnig ni Catherine mula sa kanya. Humakbang siya sa pagitan ng dalawang babae. Itinulak si Melissa sa kanyang likuran na parang isang kalasag. Hinarap niya si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sino ka para gawin yan? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa pamamahay ko, Enrique siya ang, umalis ka, sigaw niya. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang babalik. Natigilan si Catherine. Sa lahat ng kanilang mga pagtatalo, hindi pa siya kailanman sinigawan ni Enrique ng ganoon. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyon na hindi na niya kayang sirain. Nagigting ang kanyang panga. Inayos niya ang kanyang damit. Sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad. Pagsisisihan mo ito, Enrique. Kapag nag-iisa ka na ulit at wala nang natira sa'yo, aalalahanin mo ang araw na ito. Tumalikod siya at nagmarcha pabalik sa kanyang SUV. Pumasok siya, isinara ang pinto ng malakas at pinaharurot ang sasakyan. Palayo nag-iwan ng isa pang ulap ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Enrique, ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang dibdib ay sumisikip, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding emosyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Melissa ay nakatayo pa rin doon, nanginginig, yakap-yakap ang kanyang umiiyak na mga anak. Ang tubig ay tumutulo pa rin mula sa dulo ng kanyang buhok. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Enrique at sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Mayroon doong pag-unawa at sa sandaling iyon, alam ni Enrique na ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang aling-aungaw ng umalis na sasakyan ni Catherine ay nanatili sa hangin kasama ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw kanina. Nakatayo lang sila roon, si Enrique, na humihingal pa rin sa galit. Si Melissa, basang-basa at nanginginig. At ang mga bata na ang mga hikbi ay unti-unti nang humihina. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay tila hindi sapat o masyadong mapanganib. Sa wakas, kumilos si Enrique. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador sa sala at kumuha ng isang malinis at tuyong tuwalya. Walang salita, iniabot niya ito kay Melissa. Ang simpleng kilos na yon ay mas makahulugan kaysa sa anumang paghingi ng tawad. Nag-aalangan itong tinanggap ni Melissa habang pinupunasan niya ang kanyang mukha at buhok. Nagsalita si Enrique, ang kanyang boses ay mahina at pagod. Pumasok na kayo sa loob. Baka magkasakit ang mga bata. Tumangulang si Melissa at marahang inakay ang kanyang mga anak papasok sa kanilang silid. Naiwan si Enrique mag-isa sa beranda, nakatingin sa kawalan. Ang engkwentro kay Catherine ay parang isang marahas na paggising. Pinilit siyang harapin ang isang katotohanan, ang kanyang lumang buhay at ang kanyang bagong natutuklasang mundo ay hindi maaaring umiral ng sabay. Kailangan niyang pumili.
Kinagabihan, pagkatapos niyang mapatulog ang mga bata, nakita ni Melissa si Enrique na nakaupo sa dilim sa kusina. Isang baso ng tubig lang ang nasa harapan. Ang yabang at galit ay nawala na napalitan ng isang malalim na pagod. Naghanda si Melissa ng 2 tasa ng mainit na salabat at inilapag ang isa sa harap ni Enrique. Hindi siya umalis. Sa halip umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Salamat, basag ni Enrique sa katahimikan. Sa ginawa mo kanina, hindi mo dapat naranasan yon. Umiling si Melissa. Hindi po kayo ang dapat humingi ng tawad. Tumingin siya sa kanyang tasa. Siya po, ang fiancé niyo. Ang salitang fiancé ay tunog dayuhan sa pandinig ni Enrique. Dati, matagal na kaming hindi ganoon. Negosyo na lang ang nag-uugnay sa amin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos si Melissa ang nagsalita. Ganoon po pala ang mundo niyo. Hindi ito isang tanong kundi isang pagkilala sa isang katotohanan. Isang mundong puno ng mga taong kayang manakit gamit ang pera at matatalas na salita. Hindi ko na gustong maging bahagi ng mundong yon, mahinang aminado ni Enrique. At sa pagsasabi niya noon, naramdaman niyang totoo ito. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay kung paano maging matagumpay, kung paano talunin ang iba, kung paano magpayaman. Ngunit hindi ko alam kung paano mabuhay. Tumingin siya kay Melissa. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mga pasa sa ilalim ng mga mata nito, mga pasang hindi dulot ng isang gabi ng pag-aalala, kundi ng maraming taon ng paghihirap. Ang tatay ko, pagpapatuloy niya, ay katulad ni Catherine, malamig, walang pakialam sa kahit ano maliban sa numero. Lumaki ako sa bahay na ito, ngunit hindi ito naging isang tahanan. Sa unang pagkakataon, nagbahagi siya ng isang piraso ng kanyang sarili na hindi pa niya naipapakita kahit kanino. At ang kilos niyang iyon ay tila nagbigay ng lakas ng loob kay Melissa. Ako naman po. Mahina niyang simula ang asawa ko. Mabait siyang tao. Mahal na mahal niya kami. Ngunit nang mawala siya, nawala ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang nakababatang kapatid niya si Victor. Akala niya ay may iniwang malaking pera ang kuya niya. Isang insurance na hindi naman totoo. Simula noon hindi na niya kami tinigilan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaya kami tumakas, kaya kami napadpad dito. Dahil pagod na akong matakot, pagod na akong magtago. Ang kanyang pag-amin ay isinabit sa hangin, isang sikretong mabigat at masakit. Ang anino sa tarangkahan, ang sigaw sa kanyang panaginip. Lahat ay nagkaroon ng pangalan. Victor. Hindi nagsalita si Enrique. Nakikinig lang siya. At sa kanyang pakikinig naramdaman niya ang isang bagay na bago isang pagnanais na protektahan. Hindi ang kanyang ari-arian, kundi ang babaeng nasa harapan niya. Nang maubos na nila ang kanilang salabat, sabay silang tumayo. Naglakad sila papunta sa beranda. Ang gabi ay malamig, ngunit walang sino man sa kanila ang gustong pumasok pa. Nakatayo sila roon magkatabi, nakatingin sa mga bituin. Magiging maayos din ang lahat, sabi ni Enrique. Hindi ito isang walang laman na pangako, kundi isang panata. Habang nakatayo sila, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ang kamay ni Enrique na nakapatong sa rehas ay di sinasadyang dumampi sa kamay ni Melissa. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis at hindi maipaliwanag, pareho silang hindi gumalaw. Nagtama ang kanilang mga mata at sa dilim ng beranda sa gitna ng mga tunog ng gabi, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Dahan-dahang inilapit ni Enrique ang kanyang mukha. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Melissa, isang tahimik na pagsang-ayon. Ang kanyang paghinga ay humalo sa hangin. Malapit na. Bigla isang malakas at galit na kahol ng aso ang pumunit sa katahimikan. Nanggagaling ito sa may tarangkahan.
Pareho silang napapitlag at napahiwalay sa isa't isa. Ang mahika ng sandali ay biglang nabasag. Ang puso ni Enrique ay kumabog ng malakas, ngunit ngayon ay dahil sa ibang dahilan. Ano yon? Bulong ni Melissa ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Enrique. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na bahagi ng hardin kung saan ang aso ng kapitbahay ay patuloy sa pagwawala. Mayroong isang bagay o isang tao doon. Manatili ka dito. Utos niya kay Melissa, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Mabilis at tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay at lumabas mula sa pintong likuran. Maingat siyang gumapang sa gilid ng bahay, nananatili sa mga anino. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat. Ang tanging tunog ay ang galit na kahol ng aso at ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Nang marating niya ang sulok ng bahay, maingat siyang sumilip. At doon sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon, nakita niya ito. Isang anino ng isang tao. Nakatayo ito sa labas lamang ng bakod, ngunit hindi na ito simpleng nagmamasid. Ang anino ay dahan-dahang itinutulak ang tarangkahan, sinusubukan kung ito ay nakalak. Nang hindi ito bumukas, gumapang ito sa gilid. Ang mga kamay nito ay kinakapa ang bakod na kawayan, naghahanap ng mahinang bahagi. Isang pamilyar na pangamba ang bumalot kay Enrique, ngunit ito ay may kasamang bagong tapang. Hindi na siya ang taong magtatago at tatawag ng pulis. Hindi na siya ang pasyenteng kailangang umiwas sa stress. Ang lalaking ito ay hindi lang sinusubukang pasukin ang kanyang ari-arian. Sinusubukan nitong pasukin ang kanyang tahanan. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Hindi niya hahayaang makapasok ang panganib na ito. Hindi ngayong gabi. Bumalik siya sa beranda kung saan naghihintay si Melissa. Ang mukha nito ay putla sa takot. Sino yon? Nanginginig niyang tanong. Hindi ako sigurado. Pagsisinungaling ni Enrique para pakalmahin ito, pero kailangan niyong pumasok sa kwarto. Ngayon din, ilock niyo ang pinto at huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Pero paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Sabi niya, ang kanyang baritonong boses ay may diin na hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtatalo. Gawin mo ang sinabi ko. Nakita ni Melissa ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mabilis itong tumango pumasok sa loob at narinig ni Enrique ang mahinang pag-click ng lock ng pinto ng silid. Ngayon siya na lang at ang anino sa labas. Tumingin si Enrique sa paligid ng beranda, naghahanap ng kahit anong maaaring gamitin. Ang kanyang mga mata ay natutok sa isang makapal at mabigat na piraso ng kahoy na 2x2 na naiwan mula sa pagkukumpuni nila ng bakod kaninang hapon. Hindi ito baril, ngunit sapat na ito. Kinuha niya ang kahoy, ang bigat nito ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa kanyang mga kamay. Lumakad siya papunta sa pangunahing pinto, pinatay ang ilaw sa sala at inilagay ang sarili sa isang madilim na sulok kung saan hindi siya agad makikita. Naghihintay siya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kahol ng aso ay humina, napalitan ng isang nagbabantang ungol. Pagkatapos katahimikan, isang kaluskos. Nanggagaling ito mula sa bintana sa gilid ng sala. Sumunod ang isang mahinang tunog ng pag-angat. Sinusubukang buksan ito. Pinigilan ni Enrique ang kanyang paghinga. Humigpit ang hawak niya sa kahoy. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na panganib, ngunit binaliwala niya ito. May mas mahalagang bagay na nakataya. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan. Ang tunog ng nabasag na salamin, sinundan ng pagbagsak ng isang bagay sa sahig na kahoy sa loob ng bahay. Nakatayo na ngayon ang anino sa loob ng kanyang sala. Sa dilim, dahan-dahan itong gumalaw. Ang hugis nito ay unti-unting nagiging malinaw sa ilalim ng sinag ng buwan.
na tumatagos mula sa nabasag na bintana. At sa sandaling iyon, alam ni Enrique na ang paghihintay ay tapos na. Ang laban ay nagsimula na. Ang hangin sa loob ng sala ay mabigat at puno ng panganib. Ang anino ay naging isang lalaki, matangkad payat, at gumagalaw na may halong kaba at pamilyaridad sa dilim. Isang malakas na amoy ng murang alak ang kumalat sa hangin kasama ng amoy ng galit. "Melissa," sigaw ng lalaki, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. "Alam kong nandyan ka, lumabas ka. Huwag kang magtago na parang daga." Si Victor, walang duda si Enrique. Mula sa kwarto, naririnig ni Enrique ang isang impit na iyak ng isang bata na mabilis na pinatahimik. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa kanyang madilim na sulok. Ang piraso ng kahoy ay mahigpit na hawak, naghihintay ng tamang tiyempo. Sinipa ni Victor ang isang maliit na upuan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Nasaan ang pera, Melissa? Ibigay mo na sa akin. Huwag mo nang hintayin na magalit ako." Naglakad siya papunta sa pasilyo na patungo sa mga silid, at sa pagdaan niya sa ilalim ng sinag ng buwan, mas naging malinaw ang kanyang itsura. Ang kanyang mukha ay may galit, ang kanyang mga mata ay mailap. Ito ang mukha ng isang desperadong tao. Ito na ang pagkakataon ni Enrique. Habang nakatalikod si Victor, mabilis at tahimik na kumilos si Enrique. Sa 3 malalaking hakbang, nasa likuran na siya ng nanghihimasok. Bago pa man makalingon si Victor, isang malakas na boses ang dumagundong sa dilim. Hindi siya lalabas. Napatalon sa gulat si Victor. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusubukang aninagin kung sino ang nagsalita. "Sino ka na? Saan si Melissa?" "Umalis ka sa bahay na ito," sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Itinaas niya ng bahagya ang hawak na kahoy para makita ito ni Victor. Isang mapanlait na tawa ang kumawala kay Victor. Aba, kaya pala matapang ka na, Melissa. May bago ka na palang kalaguyo. Ang matandang ito." Tiningnan niya si Enrique mula ulo hanggang paa. "Huwag kang makialam dito, Lo. Away pamilya ito." "Sa oras na pumasok ka sa bahay ko, nang walang pahintulot naging problema na kita," sagot ni Enrique. Ang pagiging kalmado ni Enrique ay tila lalong nagpagalit kay Victor. Sumugod ito. "Wala kang pakialam." Mabilis si Victor, ngunit lasing siya at padalos-dalos. Inasahan na ito ni Enrique. Umilag siya sa suntok nito at gamit ang dulo ng kahoy, malakas niyang itinulak ang dibdib ni Victor. Napaurong si Victor na wala ng hangin, ngunit ang galit at alak ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Papatayin kita," sigaw niya, at muling sumugod. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siyang masunggaban ng kwelyo ni Enrique. Nagsimula ang isang marahas na pagtutulakan. Itinulak ni Victor si Enrique papunta sa pader. Ang likod ni Enrique ay tumama sa pader ng malakas, at isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang kahinaan. Saglit siyang nanghina. Sinamantala ito ni Victor. Itinulak niya si Enrique sa sahig at sinuntok. Dumugo ang labi ni Enrique. "Saan ang pera?" Sigaw ni Victor. Ang kanyang mukha ay malapit ang kanyang hininga ay amoy asido. Sa sahig, tinitingnan ng nagagalit na mukha. Sa ibabaw niya, isang bagay ang nagbago sa loob ni Enrique. Hindi na ito tungkol sa pagtatanggol sa isang bahay. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa isang pamilya. Naisip niya si Melissa at ang mga bata nakakulong sa takot sa kabilang silid. Isang alon ng adrenaline na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ang bumuhos sa kanyang mga ugat. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang mga tuhod at malakas na itinulak si Victor. Lumipad ito patalikod. Bago pa man ito makabawi, mabilis na tumayo si Enrique. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto ng kwarto. "Tama na, Victor,"
Sigaw ni Melissa, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Wala akong pera. Umalis ka na. Ang paglabas ni Melissa ay isang pagkakamali. Ang atensyon ni Victor ay nalipat sa kanya. Ayan ka lang pala. Ngumisi ito. Halika dito. Sumugod siya papunta kay Melissa. Ang takot sa mga mata ni Melissa ay nagbigay kay Enrique ng isang huling pagsabog ng lakas. Huwag sigaw ni Enrique. Tumakbo siya at na parang isang football player, ginamit niya ang kanyang balikat para salubungin si Victor mula sa gilid. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanilang dalawa, palabas ng bukas na pinto, pabagsak sa damuhan sa labas. Gumulong sila sa lupa. Si Victor na mas bata at mas malakas ay mabilis na nakabawi. Tumayo ito at sinipa si Enrique sa tagiliran. Isang nakakapasong sakit ang naramdaman ni Enrique at nawalan siya ng hangin. Nang akmang susugurin muli ni Victor si Enrique, biglang may mga ilaw na sumulpot mula sa kadiliman. Hoy, anong kaguluhan yan? Si Mang Andres, kasama ang dalawa pang kapitbahay, ay tumatakbo palapit. May hawak silang mga itak at piraso ng kahoy. Naalarma sila sa sigawan at sa tunog ng nabasag na salamin. Natigilan si Victor, 3 laban sa 1. Lasing siya at pagod na. Tiningnan niya ang mga lalaking papalapit. Pagkatapos ay si Enrique na nakahandusay sa lupa at si Melissa na umiiyak sa may pintuan. Isang huling tingin ng galit ang ibinato niya kay Melissa. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya. Mabilis siyang tumakbo tumalon sa bakod at nawala sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kaguluhan. Enrique. Si Melissa ay tumakbo palapit, lumuhod sa tabi niya. Hinawakan niya ang mukha ni Enrique. Ayos ka lang ba? Sumagot ka pakiusap. Sinubukan ni Enrique na magsalita, ngunit ang bawat paghinga ay masakit. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong natuklasang determinasyon. Ayos lang ako. Hirap niyang sabi. Dumating si Mang Andres at ang iba pa. Sino yon, iho? Magnanakaw? Umiling si Enrique. Tumingin siya kay Melissa at pagkatapos ay pabalik kay Mang Andres. Hindi. Sabi niya, ang kanyang bigha ay unti-unting bumabalik. Isa lang siyang multo. Isang multo na kailangan ng itaboy palayo. Habang nakahiga siya sa malamig na damuhan sa ilalim ng mga bituin na napapaligiran ng mga nag-aalalang mukha, alam ni Enrique na isang bagay ang tuluyan ng nabago. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon, ang mga pader na hindi kayang sirain ng pera o kapangyarihan, ay tuluyan ng gumuho. Ang umaga pagkatapos ng pag-atake ay dumating na may kakaibang katahimikan. Ang nabasag na bintana ay tinakpan ng isang lumang piraso ng plywood, isang peklat na nagpapaalala sa karahasan ng nakaraang gabi. Ngunit sa halip na takot ang hangin, ay puno ng isang bagong damdamin, ang init ng komunidad. Bago pa man sumikat ng husto ang araw, dumating si Mang Andres, dala ang isang termos ng mainit na kape. Sumunod, ang asawa ni Mang Teban, may dalang isang kaldero ng bagong lutong arroz caldo. Sunod-sunod na dumating ang mga kapitbahay, nag-aalok ng tulong, nagtatanong kung maayos lang ba ang lahat at nangangakong magbabantay. Para kay Enrique ito ay isang bagong karanasan. Sa Maynila, ang kanyang mga kapitbahay ay mga pangalan lang sa intercom. Dito sila ay mga taong may dalang pagkain at malasakit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa loob ng bahay, si Enrique at Melissa ay kumikilos na may hindi sinasadyang pagkakaisa. Habang ginagamot ni Melissa ang mga galos at pasa ni Enrique, gamit ang maligamgam na tubig at mga halamang gamot, tinitiyak naman ni Enrique na ang mga bata ay nakakain at hindi natatakot. Pinatawa niya si Aya gamit ang mga katawa-tawang mukha
at kinarga si Leo habang pinapakain ito ng saging. Wala nang kasunduan ng amo at utusan. Wala nang distansya. Ang panganib na kanilang pinagdaanan ay nagwasak sa lahat ng artipisyal na harang sa pagitan nila. Sila ay 2 taong nagpoprotekta sa iisang bagay, ang nagsisimulang mabuo na pamilya sa loob ng bahay na yon. Nang tanghali, habang natutulog ang mga bata, naupo sila sa beranda. "Salamat," sabi ni Melissa, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Iniligtas mo kami kagabi. Inilagay mo sa panganib ang sarili mo para sa amin." "Gagawin ko ulit," sagot ni Enrique nang walang pag-aalinlangan. "Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo." Tumingin siya sa malayo. "Tatawag ako ng abogado sa Maynila. Kailangan nating kumuha ng restraining order laban kay Victor. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit sa inyo." Napaiyak si Melissa, ngunit ngayon ay mga luha ng ginhawa. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan." "Huwag mo akong pasalamatan," sabi ni Enrique, at sa pagkakataong ito, siya na ang unang umabot sa kamay nito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Manatili ka dito. Kayo ng mga bata. Ito na ang tahanan niyo." Ang mga salitang yon na minsang naging imposible ay lumabas ng napakadali, napakareal. Ngunit sa kabila ng kanilang nararamdaman, mayroon pa ring mga anino ng pag-aalinlangan. Si Melissa natatakot na muling umasa at masaktan. Si Enrique iniisip kung karapat-dapat ba siya sa isang malinis at totoong pagmamahal siya na nabuhay sa panlalamang at kasakiman. Sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, tumunog muli ang cellphone ni Enrique. Hindi pamilyar ang numero. Nag-aalangan niya itong sinagot. "Mr. Enrique," sabi ng isang profesional na boses. "Ako si Attorney Diaz, kumakatawan sa isang international consortium. Nabalitaan namin ang sitwasyon sa iyong kumpanya at meron kaming alok." Nakipag-usap si Enrique ng ilang minuto. Ang alok bilhin ang buong kumpanya niya, lahat ng kanyang shares sa isang presyong napakalaki na kaya niyang hindi na magtrabaho habang buhay at mabuhay na parang hari. Isang malinis na pagputol sa kanyang nakaraan. "Pag-iisipan ko," sabi ni Enrique at ibinaba ang telepono. Ikinuwento niya kay Melissa ang tungkol sa alok. "Iyon na ang pagkakataon mo," sabi ni Melissa, sinusubukang itago ang lungkot sa kanyang boses. "Ang makalaya sa lahat ng stress, ang magsimula muli." Tumingin si Enrique sa hawak niyang telepono, isang portal pabalik sa kanyang lumang buhay ng kayamanan at kapangyarihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. Mula roon nakikita niya ang silid ng mga bata. Si Aya ay natutulog yakap ang kanyang manikang basahan. Si Leo ay mahimbing, ang kanyang maliit na dibdib ay tumataas baba. Ano ang tunay na kayamanan? Ang mga numero sa isang bank account o ang tunog ng paghinga ng mga batang ligtas na natutulog? Hindi ko alam. Pag-amin niya, ang kanyang puso at isipan ay naglalaban. Isang bahagi niya ay nagsasabing kunin ang pera at takasan ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bago at mas malakas na bahagi, ay nagsasabing ang lahat ng kailangan niya ay naririto na. Bago pa man siya makapagdesisyon, napansin nilang dumidilim ang kalangitan kahit na hapon pa lang. Isang malakas na hangin ang nagsimulang humampas sa mga puno. Mula sa maliit na radyo sa kusina, narinig nila ang isang nagmamadaling anunsyo ng isang weather reporter. Isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa kalupaan sa loob ng ilang oras. Ang lahat ng residente sa mga mababang lugar ay pinapayuhang lumikas. Nagkatinginan si Enrique at Melissa. Ang bahay ay matibay, ngunit lumana. At sila ay nasa isang lugar na malayo sa kabihasnan. Ang pagsubok ni Victor ay tapos na. Ngunit tila may isa pang mas malakas na kalaban na paparating para subukan ang kanilang bagong tatag na pamilya. Isang kalaban na hindi nila kayang labanan gamit ang lakas o itaboy palayo. Ang kalikasan mismo ay naghahanda na
para sa isang pagtutuos. Ang unang patak ng ulan ay malalaki at mabibigat, tumatama sa yero ng bubong na parang mga bala. Sa loob ng isang oras ang mahinang ulan ay naging isang marahas na buhos. Ang hangin ay umuungol na, parang isang nasugatang hayop yumuyugyog sa mga bintanang kapis at pinapasok ang lamig sa bawat siwang ng lumang bahay, nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag na meron sila ay mula sa 2 kandilang nakasindi sa mesa at sa liwanag ng kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa madilim na kalangitan. Mama, natatakot po ako. Bulong ni Aya, ang kanyang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Melissa. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa isang duyan, walang kamalay-malay sa bagsik ng kalikasan sa labas. Huwag kang matakot, anak. Alon ni Melissa, ngunit narinig ni Enrique ang bahagyang panginginig sa sarili nitong boses. Nandito lang si Mama at nandito si Tito Beto. Si Enrique sa kabilang banda ay abala. Sinusuri niya ang bawat bintana at pinto. Tinitiyak na ang mga ito ay sarado ng mahigpit. Naglagay siya ng mga basahan sa sahig kung saan may mga tumutulong tubig mula sa bubong. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang naging haligi ng kalmado, isang papel na hindi niya kailanman ginampanan sa buong buhay niya. Ngunit ang bagyo sa labas ay walang kapantay sa bagyong malapit ng sumiklab sa loob. Sa gitna ng malakas na kulog, nagsimulang umubo si Aya. Sa una ito ay isang tuyong ubo lamang, ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanyang pag-ubo ay naging mas malala, mas desperado. Tila ba may pumipiga sa kanyang maliliit na baga. Aya, anak, huminga ka ng malalim. Sabi ni Melissa, ang kanyang pag-aalala ay mabilis na nagiging panik. Hinawakan ni Enrique ang noo ng bata. Mainit siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Mataas ang lagnat niya. Biglang naalaala ni Melissa ang kanyang hika, ang lamig at alikabok. Mabilis siyang tumakbo sa silid at bumalik, hawak ang isang inhaler. Ngunit nang subukan niyang gamitin ito, walang lumabas. Wala nang laman. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Dapat ay bumili ako ng bago noong nakaraang linggo pero naubos ang pera. Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Enrique. Pera. Ang bagay na sagana sa kanya, ngunit walang silbi ngayon. Mayroon siyang milyon-milyon sa bangko, ngunit hindi niya kayang bumili ng isang simpleng gamot. Ang paghinga ni Aya ay naging mas mahirap. Ang bawat paghinga ay may kasamang isang sumisipol na tunog. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sigaw ni Melissa, hindi tayo makakaalis. Sagot ni Enrique, sinusubukang manatiling kalmado. Nakita mo ang hangin. May mga puno nang nakaharang sa daan. Masyadong mapanganib. Pero mamamatay siya dito. Humagulgol si Melissa, ang kanyang katatagan ay tuluyan ng gumuho. Diyos ko, tulungan niyo kami. Tumingin si Enrique sa batang nahihirapan, pagkatapos ay sa desperadong ina nito. Ang lahat ng kanyang kayamanan, kapangyarihan at talino ay walang kwenta sa harap ng sitwasyong ito. Pakiramdam niya ay inutil siya, ngunit pagkatapos isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang seminar sa first aid na sapilitang ipinakuha sa kanila sa kumpanya. Maraming taon na ang nakalipas, isang bagay na tinawanan niya noon, ngunit ngayon ay maaaring maging ang tanging pag-asa nila. Makinig ka sa akin, Melissa. Sabi niya, hinawakan ang mga balikat nito para makuha ang atensyon nito. Panic is not an option. Kailangan nating magtulungan. Dinala nila si Aya sa banyo, kung saan binuksan ni Enrique ang gripo ng mainit na tubig. Umaasang ang singaw ay makakatulong na buksan ang daanan ng hangin ng bata. Habang ginagawa niya ito, inutusan niya si Melissa. Kumuha ka ng unan. Maraming unan. Sabi niya, kailangan natin siyang paupuin ng tuwid. Huwag mo siyang hahayaang humiga. Sumunod si Melissa, ang kanyang mga kilos
ay naging mas mabilis, mas may layunin. Ginamit nila ang mga unan para suportahan si Aya sa isang posisyong nakaupo sa sahig. Ngayon hawakan mo ang kamay niya. Sabi ni Enrique umupo sa harap ng bata. Tingnan mo ako, Aya. Tumingin ka sa mga mata ko. Ang mga mata ni Aya ay puno ng takot. Gayahin mo ako. Mahinahon niyang sabi. Huminga papasok. Dahan-dahan. At huminga palabas na parang hinihipan mo ang kandila sa iyong birthday cake. Paulit-ulit niyang ginawa ito. Ang kanyang malalim at kalmadong boses ay naging isang angkla sa gitna ng bagyo, ang bagyo sa labas at ang bagyo sa dibdib ni Aya. Si Melissa, habang hawak ang kamay ng anak, ay sumasabay sa paghinga, nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng kanyang pagdampi. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok ng kanilang tibay. Nagpalitan sila sa pag-alok kay Aya, sa pagpapahid ng maligamgam na tuwalya sa noo nito, sa pagbulong ng mga salita ng pag-asa. Walang tulog, walang pahinga. Ang tanging naroon ay ang kanilang pinagsamang lakas laban sa rumaragasang karamdaman at sa nagngangalit na kalikasan. Hindi ito isang laban na pisikal. Ito ay isang laban ng kalooban, ng tiwala at ng pag-ibig. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalo silang nagiging isa-isang ama, isang ina, isang pamilyang lumalaban para sa buhay ng kanilang anak. Nang mag-uumaga, kasabay ng unti-unting paghina ng hangin at ulan, isang pagbabago ang nangyari. Ang sumisipol na tunog sa paghinga ni Aya ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang paghinga ay naging mas malalim, mas kalmado. Ang lagnat ay nagsimulang bumaba. Ang kulay ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga labi. Nakatulog siya. Isang tunay at mahimbing na tulog, hindi isang pagkawala ng malay dahil sa hirap. Pagod na pasandal si Melissa sa pader, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Si Enrique ay napaupo sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig dahil sa pagod at sa tensyon na ngayon pa lang kumakawala. Nagkatinginan sila sa murang liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana. Ang bahay ay magulo. Sila ay pagod at basang-basa. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, mayroong isang bagay na buo at hindi masisira, ang kanilang pamilya. Nalampasan natin bulong ni Enrique na para bang hindi makapaniwala. Tumango si Melissa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nalampasan natin. Ang bagyo ay tapos na at sila sa gitna ng mga pinsala ay nakatayo pa rin. Mas malakas, mas matatag at mas magkasama kaysa dati. Ang araw pagkatapos ng bagyo ay sumikat na may liwanag na tila nangangako ng bagong simula. Ang hangin ay sariwa at malinis. Ang mga ibon ay muling umaawit. Sa labas ang hardin ay may mga pinsala, mga sirang sanga, mga nalantang bulaklak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, ang lupa ay buhay at handa nang muling yumabong. Sa loob ng bahay, ang unang ginawa ni Enrique nang bumalik ang signal ng telepono ay hindi tawagan ang kanyang broker, hindi rin ang kanyang kumpanya. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Ibebenta ko na. Sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lahat ng shares ko. Tanggapin mo ang alok ng consortium. Asikasuhin mo ang lahat ng papeles. Walang tanong-tanong, walang panghihinayang. Ang desisyon na dati napakahirap ay naging ang pinakamadaling bagay sa mundo. Ang kanyang sumunod na tawag ay sa isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa pulisya. Ibinigay niya ang pangalan ni Victor, ang huling lokasyon nito, at isang detalyadong salaysay ng pananakot. Gusto kong siguraduhin na hindi na siya makakalapit sa pamilyang ito. Mariin niyang sabi, kahit kailan. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Ang mga tanikala ng kanyang nakaraan, ang kasakiman, ang kapangyarihan, ang kalungkutan, ay tuluyan ng naputol. Malaya na siya. Si Melissa, na narinig ang lahat, ay lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata
ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Sigurado ka ba dyan? Mahina niyang tanong. Hinawakan ni Enrique ang kanyang mga kamay. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Ngumiti siya. Ang pera ay papel lang, Melissa. Ang totoong kayamanan ay ang magising sa umaga at makita kang ligtas, makita ang mga batang malusog. Iyon ang hindi kayang bilhin. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong ritmo ang nabuo sa kanilang buhay. Magkasama nilang inayos ang mga pinsala ng bagyo. Pinalitan nila ang nabasag na bintana, inayos ang tumutulong bubong, at muling itinanim ang mga nasirang halaman sa hardin. Ang bawat pagpukpok ng martilyo, bawat pagbungkal sa lupa ay isang kilos ng pagbuo, hindi lang ng isang bahay, kundi ng isang tahanan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda at pinapanood si Aya at Leo na naglalaro sa damuhan, inilabas ni Enrique ang isang rolyo ng papel mula sa kanyang bulsa. Hindi ito kontrata o stock certificate. Ito ay isang simpleng sketch. Isang blueprint na siya mismo ang gumawa. Ano yan? Tanong ni Melissa. Inilatag niya ito sa mesa. Ito ay isang plano ng kanilang bahay, ngunit may mga pagbabago. Isang karagdagang silid-tulugan para sa mga barya. Isang mas malawak na kusina. Isang maliit na study kung saan maaaring magbasa si Aya. Gusto kong ayusin ang bahay na ito, sabi ni Enrique. Gawin itong tunay na atin. Tumingin siya kay Melissa, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Hindi ako makakapangako ng isang buhay na walang bagyo. Nakita na natin pareho na imposible yon. Pero maipapangako ko na sa bawat pagbagsak ng ulan, sa bawat paghampas ng hangin, nandito ako sa tabi mo. Handa tayong ayusin anumang masisira. Handa tayong magsimula muli. Hindi siya lumuhod. Wala siyang singsing. Ang tanging alay niya ay ang katotohanan. Melissa, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon sa unang pagkakataon. Buin natin ang tahanang ito nang magkasama. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Melissa, ngunit hindi ito mga luha ng lungkot o takot. Ito ay mga luha ng kagalakan. Oo, bulong niya. Oo, Enrique. Makalipas ang 6 na buwan, ang bahay ay nagbago na. Ang mga pader ay may bagong pinta, ang hardin ay namumulaklak ng masigla, at ang hangin ay laging puno ng tunog ng tawanan. Si Enrique, gamit ang isang bahagi ng kanyang pera, ay nagtayo ng isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa baryo. Tinutulungan silang ibenta ang kanilang mga produkto sa tamang presyo. Hindi na siya si Enrique ang hari ng real estate. Siya na si Tito Beto. Sa mga bata si Enrique, sa kanyang mga kapitbahay, at ang mahal ko, kay Melissa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, may naramdamang pagkahilo si Melissa. Ngumiti siya ng palihim. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa beranda, ipinatong niya ang kamay ni Enrique sa kanyang tiyan. Mukhang kailangan na nating idagdag ang isa pang kwarto sa blueprint mo, sabi niya. Napatingin si Enrique mula sa kanyang tiyan, pabalik sa kanyang mga mata. Ang pag-unawa ay dahan-dahang lumilitaw sa kanyang mukha, sinundan ng purong hindi mapantayang saya. Talaga? Bulong niya. Tumango si Melissa, tumatawa sa gitna ng kanyang mga luha. Binuhat siya ni Enrique at inikot-ikot ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa huni ng mga kuliglig. Ang lalaking minsang halos mamatay sa kalungkutan at stress sa isang malamig na opisina ay ngayon ay buhay na buhay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas at malusog, puno ng pag-ibig. Tumingin siya sa kanyang pamilya, kay Melissa na nagdadala ng kanilang anak, kay Aya na nagbabasa na ngayon ng sarili niyang mga kwento, kay Leo na tumatakbo na sa buong bakuran. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naintindihan ni Enrique ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Hindi ito tungkol sa mga bagay na pag-aari mo. Ito ay tungkol sa mga taong nagmamay-ari ng puso mo.
At dito sa simpleng bahay na ito, na minsang kinamuhian niya sa piling ng pamilyang, hindi niya inaasahan na tagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang tahanan ay hindi pala isang lugar. Ito pala ay isang puso. At sa wakas, si Enrique ay nakauwi na.